Ang mga kamay daw na nag-uugoy ng duyan ay mga kamay na nagpapaikot ng mundo, sapagkat yon ang mga kamay na umaakay sa sanggol, hanggang sa matuto siyang lumakad at maglikot, tumuklas at magtanong at mangatwiran, hanggang sa lumaki siya at maging ganap na mamamayan ng kanyang bansa. Pero ang may-ari ng kamay na nag-uugoy ng duyan ay mamamayan din ng kanyang bayan. Hindi siya dapat nanatili lang sa maliit na silid, sapagkat nananahan din siya sa daigdig. Ang kanyang mga kamay ay hindi lang para sa pag-uugoy ng duyan, kundi para din tumulong magtawid sa bangka ng pagbabago. Sabihin mo nga sa akin, kulang bang mga kinikita ko? May mga gusto ka bang di ko maibigay? Hindi naman sa ganun. Tatrabaho hanggat ako ang lalaki sa ating dalawa. And that's final! If the university is to discharge its mission to society, which is the pursuit of truth and not profit, then students must be liberated from the oppressors of administrative authorities. Ang pinagsanib niyong buhay na pakaloob sa lukob ng pulang bandila kakulay ng dugo sa sangkatauhan. Nakita niyo na? Meron na naman mga namatay. Hindi lang yon, sinuspindi na ang writ of habeas corpus. Alam niyo ba anong ibig sabihin doon? Pwede na kayong damputin na walang warrant of arrest. Kulong na walang demanda. Paano ako magpapaalam? Ikaw naman ang magdi-decide yan eh. Basta ako, ang katwiran ko, doon din naman ang punta natin, sa armadong pagkikibaka. Hindi ka ba nagagalit? Na ang mga anak ng bawat anak mo, ngayon pa lamang pambayad ng utang. Na wala ka namang kinalaman. Siguro, Dad, talagang panahon na para mamili ang tao. Alin man sa dito ka o doon. Walang neutral ground. Julian, dali. Si Marcos na si TV. Nagdi-declare ng martial law. Evelyn, sa harap ng Diyos at sambayanan, tinitipan kitang aking may bahay sa hirap at ginhawa. Isagani, sa harap ng Diyos at sambayanan, tinitipan kita bilang aking asawa sa dusa't ligaya. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Maglalayas na lang ako kesa magpakasal sa'yo. Binuntis mo ko. Binuntis mo ko! Eh di tsapiloy mo kung gusto mo. Baka sakaling mumuhay pati ikaw. Ang iyong anak ay hindi ninyong anak. Sila ay mga anak na lalaki at babae ng buhay. Bagamat nanggaling sa inyo, sila ay hindi inyo. Mahirap maging isang ina. Mahirap maging isang babae. Hindi po. Tayo lang ang nagpapahirap sa mga kalagayan natin. Pero sa totoo, nasa diskarte na lang iyan. Pinatay nila ang anak ko! Pinatay nila ang anak ko! Ikaw ang hitong D6, ano? Ikaw si Kako ko yan, ano? Sagot! Sino pangalan tatay nani mo? Rit si Jose. Sino ka ba talaga? Sino ang mga magulang mo? Ilalabas ka, Ernino! Aking magbuhay sa akin! Ang mamamayang Pilipino ay mga bilanggo pa rin sa loob at labas ng mga rehas na bakal. Ngunit araw-araw ay isinisilang ang mga anak at magulang na magtatawid sa bangka ng pagbabago, sapagkat ang payapang pangpang ay para lang sa mga ngahas sumagupa sa alon sa panahon ng unos.